Dear IFM, isang magandang gabi sa inyo mga idol. Pakitawag na lang sana ako sa pangalang Nilda. Hindi na ako masyado magpapakilala dahil ang gusto ko lang naman makapagbahagi ng kwento ko na alam kong marami ang makaka-relate. Halos 5 taon na kaming kasal ng asawa kong si Cesar at wala kaming anak. Meron akong sariling karinderya habang siya kung ano-anong sideline ang ginagawa niya. Siguro dahil na rin sa kawalan ng pera at hirap ng trabaho kaya madalas nagtatalo kaming dalawa. At kapag nangyayari yon, ako ang kawawa. Bakit? Dahil mabigat ang kamay ng asawa ko. Ibig sabihin, nagagawa niya akong saktan. At halos araw-araw nangyayari yon. This segment is presented to you by Pride Detergent. Di lang puti, kisla puti. Let me see you move. 5%. Ano ba yan? Nabawasan pa ng 300 yung kinita ko ngayon. Sigurado naman akong ipangsusugal lang naman niya yun eh. Hi, Nilda. Oh, Sandro. Ikaw pala yan. Anong ginagawa mo rito? Ano pa? Di kakain. Malay ko ba? Alam mo, hindi ko nga alam kung bakit dito ka kumakain. Kayang-kaya mo namang kumain sa mga mamahaling restaurant. Masarap ang luto mo eh. Nakakamiss. Sus? Ito naman, nabola ka pa. Saglit nga, ano bang gusto mo? Itong paksiw sana. Sige. Sige, salamat ha. Alam mo, ikaw Sandro may napapansin ako sa'yo. Parang parati kang may libreng oras. Bakit parang wala ka yatang ginagawa sa buhay mo? Ilang beses na tayo nagkakakwentuhan pero hindi ka naman lang nagkukwento tungkol sa buhay mo sa'yo. Pasensya ka na ha. Hindi kasi talaga ako makwento ng buhay ko eh. Anyway, may family business kami. Ako ang nagmamanage noon. Tapos, nagpaplano kaming magbukas ng isa pang branch kasi successful naman. Grabe naman. Siguro ang sarap ng buhay mo, no? May kaya ka sa buhay. Hindi mo nararanasan yung matulog ng walang laman yung tiyan mo. Pero alam mo, sa totoo lang, hanga ako sa'yo eh. Mayaman ka na nga, hindi ka pa maarte. Naaalala mo nung una tayo nagkakilala? Ikaw ang namamalengke. Abay kung ibang lalaki yan, kung anong dahilan yan para lang umiwas mamalengke. Siyempre, hindi naman habang buhay may pera ako. So, kailangan marunong ako sa ibang gawain tulad ng pamamalengke. Lilinis ng bahay, pagluluto. Saka sinong nagsabing babae lang ang gumagawa nun? May mga lalaki rin. Naku, alam mo ang swerte siguro na magiging nobya mo. Mabait ka na nga, responsable pa. Bakit hindi ka na maghanap ng mapapangasawa mo? Ay, hindi. Ayoko pong mag-asawa. Gusto ko munang enjoy yung buhay ko as single. Bigat na responsibilidad na buhay may asawa eh. Alam mo, sana ganyan din yung naisip ko bago ko nagmadaling mag-asawa. Kaya ayan, kulong ako sa buhay na ganito, yung may batugan na asawa. Ang saya-saya, diba? Ang magandang nangyari lang sa buhay ko yung nakapag-vocational ako. Bakit nagtsatsaga ka sa ganitong buhay? May tinapos ka naman. May certificate ka. Pwede kang makahanap ng mas maayos na trabaho. Kasi nga, halos lahat naman ng trabaho hinahanap yung may degree. Ayaw nila ng certificate lang, dapat daw diploma. O diba, hindi patas. Marami na akong sinubukan dati pero parati akong hindi nakukuha kaya ang sabi ng asawa ko, magtayo na lang daw ako ng negosyo. Nasasayang lang daw yung oras ko sa paghahanap ng trabaho. Nagagalit lang siya kapag susubukan kong maghanap. Tapos, sinasaktan ka pa. Ay, ganon? Hindi ah. Ay, nako. Nilda, wag mo nang itago yung braso mo. Kanina ko pa nakikita eh. Nilda, pumapahid ka na pagbuhatan ka ng kamay ng asawa mo?
Sandro, asawa ko si Cesar. Kahit na. Dapat hindi ka pumapayag. Bakit hindi mo hiwalayan? Baka mamaya bigla ka na lang patayin sa sobrang galit. Hindi naman ganun kadali yun. Mag-asawa kami at may responsibilidad ako na dapat kong gampanan. Okay, sige. Ganito na lang. Kapag sinaktan ka pa niya ulit, tawagan mo ko, ha? Alam mo naman ang number ko, di ba? Kahit nasan pa ako, kahit anong ginagawa ko, pupuntahan kita. Hindi na, Sandro, hindi mo na kailangan gawin yun. Gusto kong gawin yun. Kaibigan mo ko, di ba? Pues asahan mo na palagi akong nandito para sa'yo. Nakilala ko si Sandro dahil sa isang kaibigan. Hindi ko alam kung paano at kailan kami naging malapit sa isa't isa. Aaminin ko sa inyo mga idol, ang katulad ni Sandro, ang lalaking pinapangarap ko. Mabait, maginoo, at masayang kausap. Bonus na lang yung may kaya siya sa buhay. Dahil doon, iniisip ko, ano kaya ang magiging buhay ko kung nauna kong nakilala si Sandro? Magiging masaya kaya ako? At ang naisip kong sagot, sobra. Siguradong masayang masaya ako. Ikaw naman kasi, ayaw mong pumayag isama kita para naman kahit minsan makalimutan mo yung problema mo. Kahit naman kalimutan ko, problema pa rin naman yun eh. Tsaka may asawa ko na pwedeng magalit sa akin kapag umalis ako. At may anak akong maghahanap sa akin. Sa bagay. Oo nga pala. Munti ko na makalimutan yung pasalubong ko sa'yo. Teka lang ha. Ito. Bracelet? Ano to, para saan to? Pasalubong ko. Alam mo nung una ko makita yan, gusto ko na agad bilhin para ibigay sa'yo. Bahagi na bahagi sa'yo eh. Tingnan mo, di ba? Hindi. Sandro, hindi. Hindi ko matatanggap to. Huh? Pasensya ka na. Kaya bakit? Alam mo namang makikita yan ng asawa ko. Yun, magagalit ulit siya. Tsaka kung pwede lang, alamin mo naman yung limitasyon mo sa akin. Pamilya na ako. Ilang beses ko bang dapat sabihin yun sa'yo? Alam mo, ganito na lang. Itigil na lang natin tong pagkikita natin. Teka. May nagawa ba ako? Oo, sige. Hindi ko na ibibigay yan sa'yo kung magagalit ka lang. Hindi yun. Ito tungkol sa kung ano man yung binibigay mo sa akin. Tungkol to sa ating dalawa, sa pagiging malapit natin. Oh, anong masama doon? Wala naman, di ba? Wala. Sandro, kung ano-anong naririnig kong chismis sa paligid ko tungkol sa atin. Niisipan na nila tayo ng masama. May nagsasabi na nga na may iba na raw ako. Alam mo, kapag nalaman to ni Cesar, magagalit yun ng sobra-sobra. Siguradong mag-aaway na naman kami. Nilda, wala naman tayong ginagawang mali eh. Sa ating dalawa wala. Pero sa mata ng ibang tao meron. Ayokong masira ang pamilya ko, Sandro. Kaya kung ano man tong nag-uugnay sa ating dalawa, pinuputol ko na. Bakit ba kasi nagtsatsaga ka sa lalaking yun? Sinasaktan ka na niya, Nilda. Inaalila ka na niya pero sige ka pa rin na sige. Kung ano man yung desisyon na gagawin ko sa buhay ko, labas ka na doon, Sandro. Wala lang naman ako sa buhay mo, di ba? Meron dahil mahal kita. Anong sinabi mo? Mahal kita. At hindi ako mapapagod na ulit-ulitin yun sa'yo. Kahit alam kong mali, ipinagpapatuloy ko pa rin kasi umaasa ako na darating yung araw, mapapansin mo na ako yung lalaking kayang magmahal sa'yo ng totoo. Yung pagmamahal na kahit kailan, hindi ka magagawang saktan. Dahil nabigyan mo lang ako ng pagkakataon. At papatunayan ko sa'yo. Sandro, hindi tayo pwede. Hindi mo ba maintindihan yun? Utang na loob naman no, nakikiusap ako, itigil mo na to. Tumigil na tayo. Nilda. Ano ba? Pakiramdaman mo yung sarili mo. Alamin mong mabuti kung ano ba talaga yung gusto mo. Nilda, kaya kitang ipagtanggol sa kanya. Tama na! Sandro, layuan mo na ako kasi hindi nga pwede. Tiwala ka lang sa akin. Tiwala lang. Magiging maayos din to. Nilda, magtulungan tayo. Ayokong isakripisyo yung pamilya ko, Sandro. Mali ito, maling-mali.
sarado ng karinderya mo. Napadaan ako, nakita kong sarado kanina eh. Doon sana ako kakain. Ano kasi, sumama yung pakiramdam ko kaya nagsara ko ng maaga. Teka, nagugutom ka ba? May niluto akong hapunan. Iinitin ko na lang. Talaga? Masama ang pakiramdam mo? O baka naman, hindi lang kasi nagpunta ngayon ang kalaguyo mo. Ano? Anong kalaguyong pinagsasabi mo, ha? Sa tingin mo, hindi ko malalaman na may lalaki ka? Ha? Baka nakakalimutan mo na halos lahat ng nandito kilala ko. At halos lahat sinasabi sa akin na may lalaking panay ang punta sa karinderya mo. Nakikipaglandian ka raw. Baka naman ibang ulam na ang inihahain mo sa kanya, ha? Ano? Ano ka ba, Cesar? Para namang hindi mo kilala yung mga tao dito eh. Nabubuhay sila sa chismis. Paano magiging chismis yun? Kahit ako, nakita kong nakikipaglandian ka sa lalaki mo. Ano? Bigla kang namutla dyan, ha? Natatakot ka na ba? Dahil nabuking ko na yung kalandian mo, ha? Aray ko, Cesar! Yung buhok mo, nasasaktan ako! Ha? Nasasaktan ka? Ha? Di mabuti! Dahil mas lalo kang masasaktan ngayon! Ano? Tama na! Cesar, tama na! Anong tama na? Cesar! Nasasaktan ako! Tama na! Cesar, tama na! Awa ka naman sa akin! Ayoko na! Hindi kita mahal, Cesar! Anong sinasabi mo? Ha? Asawa pa rin kita kahit ano pang gawin mo! Cesar, parang awa na! Ayoko na! Kahit anong gawin mo! Kahit sino pang dumating sa buhay mo! Wala na silang magagawa! At mas lalong wala ka nang magagawa! Dahil pagmamay-ari na kita! Kahit anong gusto mong gawin ko sa'yo! Ayos lang! Dahil asawa kita! Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? Sagot! Ano? Ayusin mo yung sarili mo at ipaghain mo ako ng pagkain. Nagugutom ako. Bilis! Simula nung gabi na yon, hindi ko na kinausap ulit si Sandro. Hindi na rin naman siya nagpakita pa sa akin. Kaya naisip ko na mukhang naiintindihan naman na niya ang sitwasyon. Alam kong galit siya sa akin at sobrang masakit yon. Nanghihinayang ako. Gusto ko na kasing maging masaya, maging malaya, at makaalis na sa malaimpyerno kong buhay. Halos ilang buwan din ang lumipas pero hindi pa rin nawala sa puso at isip ko si Sandro. Hindi ko na kayang itago pa ang kagustuhan kong siya ang piliin, lalo na kapag araw-araw pinapakita sa akin ng mundo na isang malaking pagkakamali na pumayag ako magpakasal kay Cesar. Ang ganda pala. Kung alam ko lang na ganito kaganda, sana nag-ayos man lang ako kahit konti. Anong ginagawa mo rito? Kinakamusta ka? Kakamustahin mo lang pala ako bakit hindi ka na lang tumawag o kaya nag-text? Wala na kasi akong cellphone eh. Kinuha na ni Cesar. Buti nga, natago ko pa yung number mo sa akin tsaka address nitong shop mo sa papel eh. May kailangan ka ba sa akin? Meron. Kaya gusto kitang makausap ngayon. Para saan? Para dun sa nangyari sa ating dalawa. Kung magpapaliwanag ka sa akin kung bakit hindi ka sumipot sa usapan natin, hindi na kailangan. Sandro, pakinggan mo muna ako. Para saan? Para maipamukha mo sa akin na mas pinili mo yung walang kwenta mong asawa kaysa sa akin? Ganon? Tanggap ko na yun. Sandro, makinig ka naman sa akin oh. Magpapaliwanag naman ako eh. Gusto kong malaman mo na. Tama na. Okay na ako eh.
Alam ko naman na wala akong karapatan na magalit at manumbat sa'yo. Pero pinaasa mo kasi ako eh. Sandro, patawarin mo Hindi, ako. huli na ang lahat, Nilda. Wala na akong nararamdaman para sa'yo. Sandali lang. Ano ba? Alam kong malaki yung galit mo sa akin dahil pinaasa kita. Pinaghintay kita sa wala. Pero pakinggan mo naman ako. Hindi ko na pinilit ang sarili ko kay Sandro. Kung yon ang gusto niyang paniwalaan, hinayaan ko na lang. Mahal ko siya, pero ayoko naman kasi siyang pumasok sa mundo kong sobrang gulo. This segment is presented to you by Smart Dishwashing. Basta Pahid, linis solid. Nilda, Sandro? Anong ginagawa mo dito? tara. Sakay ka muna. Mag-usap tayo. Hindi kasi ako pwede. Kailangan ko na umuwi. Please. Kahit sandali lang. Sakay ka na. Pero... Hindi tayo makikita ng asawa mo. Akong bahala sa'yo. Sige. Sorry kung hindi ako nakinig sa paliwanag mo nung huli tayo nag-usap. Masama pa rin kasi yung loob ko eh. Naiintindihan ko naman yun eh. Kaya nga, hindi na kita pinilit, diba? Dapat nga, hindi na ako nagpakita pa sa'yo kasi... Mahal pa rin kita. Kahit nasaktan ako ng sobra, hindi ka pa rin nawawala sa isip ko eh. Ngayon, pwede ko na bang malaman yung rason bakit hindi ka nakarating nung gabing yun? Nalaman ni Cesar yung plano nating dalawa. Ano? Sandro, halos patay niya na ako sa pananakit niya. Ilang beses akong nagmakaawa pero hindi niya ako tinigilan. Suntok, tadyak, mural, lahat yun miningi niya sa akin. Nagsumbong ka ba sa pulis? Hindi ko na ginawa yun kasi kasalanan ko naman eh. Tsaka asawa ko siya. Kaya sana, patawarin mo kung pinaghintay kita. Maniwala ka sa akin, Sandro. Gusto kong sumama sa'yo. Gusto kong magkaroon ng bagong buhay kasama ka. Pero hindi pa naman huli ang lahat. Hindi na pwede pa natin ituloy yun. Sandro, wag na. Ayoko nang masaktan ka pa ulit. Bakit kailangan mo magtiis na masaktan ng paulit-ulit kung nandito naman ako? Hindi handang magmahal sa'yo ng totoo. Sandro, kahit na mahal natin ang isa't isa, hindi pa rin to tama. Nasa mali tayo. Ayoko nang madamay ka pa sa kung anong nangyayari sa akin ngayon. Wala akong pakialam. Huwag ka nang tumakbo palayo sa akin dahil hahanap at hahanapin pa rin kita. At gagawa ako ng paraan bumalik ka lang sa akin. Oo, sige, mali. Pero kahit mali, kukunin kita sa kanya. Hindi na ako papayag na masaktan ka pa niya ulit. Sa pagkakataong ito, nagkaroon na kami ng relasyon ni Sandro. Palihim at bawal, pero wala na akong pakialam. Dahil wala na akong ibang gusto ngayon kundi ang maging malaya. Ang piliin naman ang bagay na magpapasaya sa akin. Hilda! Bakit? Malandi ka, talagang babae ka ha? Bakit? Anong ginawa ko? Anong ginawa mo? Hindi mo talaga mahinto-hinto yung kalandian mo! Nagigipagkita ka pa rin sa lalaking yun, di ba? May nakakita sa'yo na sumakay ka sa sasakyan niya. Napakalandi mo talaga! Cesar, nag-usap lang kami. Wala kaming ginawang masama. Wala akong pakialam. Ang sabi ko, layuan mo na ang lalaking yun! Hindi ka nakikinig! Inuna mo pa rin yung paglalandi mo! Wala kaming ginagawa ni Sandro. Bakit pa ayaw mong maniwala? Sagot ka ba ha?
Cesar, tama na! Pagod na ako sa'yo! Palagi mo na lang ako sinasaktan kahit wala akong kasalanan! At tapos ano? Sasama ka ulit sa lalaking yon? Iiwan mo ako? Para sabihin ko sa'yo, hindi ka aalis dito! Ilang beses ko na sinabi sa'yo na ayoko na! Kaya please lang, makawalan mo na ako! Cesar, hindi mo ba nakikita? Hindi na natin mahal ang isa't isa! Kaya tama na! Wala kang kwentang asawa! Sa buong buhay ko, ito ang desisyon na pinagsisisihan ko na pumayag ako magpakasal sa'yo, hayop ka! Ah, ganun ha? Ano? Gusto mo pa ba? Ha? Ano? Walang niya ka? Ano? Gusto mo pa ba? Nina. Tama na, Cesar. Tama na. Walang tutulong sa'yo dito. Sandro! Anong ginagawa mo rito? Ha? Sir, pakihuli yan. Pakihuli. Teka, ba't may mga pulis? Ay, wala. Sandali lang. Bitawan niyo ako. Wala akong ginagawang masama. Teka, Nilda! Tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na wala akong ginagawang masama. Nilda! Sige sir, pakidala na lang po. Nilda! Ano ba? Bitawan niyo nga ako! Nilda! Nilda! Sigurado ka ba na ayaw mong magpadala sa ospital? Baka may nangyari sa'yo dahil sa pananakit niya. Okay lang ako. Sandro, maraming salamat dahil dumating ka. Akala ko kanina mamamatay na ako. Hindi ko hahayaan yun. Nangako ako sa'yo, di ba? Sa ayaw mo man o sa gusto, maaasahan mo ko sa lahat ng bagay. Sandro, hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Huwag ka mag-alala. Tutulungan kita, karamay mo ko. At ngayong malaya ka na. Simula ngayon, dito ka na sa akin titira, ha? Sandro, hindi. Nahihiya ako sa'yo eh. Kasi saktan kita noon. Kahit na ganun, nandito ka pa rin sa akin. Ay, hindi ko hahayaang tiisin na nakikita kitang nahihirapan. Hayaan mo akong alagaan at mahalin ka. Hindi ko sa'yo ipararanas yung sakit at hirap na naranasan mo. Nagtitiwala ka naman sa akin, di ba? Oo, Sandro. Oo. Hindi ka nga rito. Ngayon, akin na ang Nilda na dati mas pinili ang Cesar. Ngayon gagawin ko ang lahat para sumaya ka lang. Araw-araw kong ipararamdam sa'yo kung gaano kita kamahal. Mula ngayon, ako nang bahala sa iyo. Tulad sa mga napapanood nating pelikula at fairy tale, natagpuan ko ang prinsipe ng buhay ko. Ang lalaking nagligtas sa akin sa malaimpyerno kong buhay. Si Sandro ang prinsipe na yon. At habang buhay ako magpapasalamat sa kanya sa pagligtas niya sa akin. Sa ngayon, nakakulong pa rin si Cesar. Nangako naman sa akin si Sandro na tutulungan niya akong mapawalang bisa ang kasal namin ni Cesar. Gusto niya na raw kasi akong makalaya ng tuluyan. Maging masaya kasama siya. Mga idol, hanggang dito na lang ang sulat kong ito. Maraming salamat sa inyong lahat. Nagpapasalamat, Nilda.
idol. May kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.